Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napag-alaman na nga ni Ramon at Don Julio na impostor ang tanggol na kanilang kasama nang dahil kay Ismael. Sa kabilang banda talagang nagliliyab sa galit itong si Tanggol matapos niyang malaman ang ginawa ni Rigor sa kanyang lola Tinding. Ayon nga kay Tanggol na hindi dahilan na nakita ng kanyang lola Tinding para saktan siya nito. At isa pa umano alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang lola Tinding tungkol kay Rigor at kay Lena dahil hindi umano gagawa ng kwento si Tinding para lang masira si Rigor. Maya-maya pa ay lumapit nga si Rigor kay Tanggol at hindi na napigilan ni Tanggol na magbitaw ng salita kay Rigor at kay Tess. Nagulat nga din itong si Rigor at Tess na mga binitawang salita ni Tanggol. Aniya sa oras umano na makalaya siya ay hahanapin niya ang kanyang lola Tinding at kapag may nangyari umanong hindi maganda sa kanyang lola Tinding ay hindi niya na umano alam kung ano ang magagawa niya kay Rigor. Hindi sukat akalain ni Tess at Rigor na makakapagbitaw ng ganoong salita si Tanggol. Sa isip nga ni Tess ay marahil na puno na ang kanyang anak na si Tanggol sa mga pinaggagawa ni Rigor sa kanya. Ayon naman kay Rigor na gawin umano nito ang binabalak niya dahil ayon nga kay Rigor mas lalo lang siyang binigyan ni Tanggol ng dahilan upang ibalik sa kulungan at tuluyan itong mabulok sa bilangguan. Samantala, pinakita naman ni Ramon sa lahat ng kanyang mga kamiting kung anong klaseng pinuno siya. Hindi kasi matanggap ni Ramon ang pagpapahiyang ginawa sa kanya ni Ismael. Sinabi kasi ni Ismael na walang sino man ang makakaagaw sa kanya ng Quiapo. Kaya naman hindi makakapayag itong si Ramon at inihagis ni Ismael ang patalim na hawak nito. Mabuti na lamang at nakailag si Ismael. Gulat naman ang mga kasama nila sa pagpupulong at hindi nga nakakibo ang mga ito sa ginawa ni Ramon. Sinabi pa ni Ramon na walang makakaagaw sa kanya sa Quiapo dahil magmamana umano ng Quiapo ay ang anak niya. Sabay turo nga ni Ramon kay David. Natawa naman si Ismael sapagkat kilala nga nito si David. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ismael ay binaril na ito ni David kaya hindi na nito nasabi kay Ramon ang totoo. Samantala, hindi pa din nga matanggap ni Rigor na siya ay natalo laban kay Tanggol at malaking palaisipan nga kay Rigor kung sino umano ang tumulong sa mga ito at paanong napawalang bisa ang kanilang mga kaso, gayong mabigat ang mga kaso nito. Maya-maya pa sinabihan ni Rigor itong si Mando at bakit hindi ito pumanig sa kanya. Depensa nga ni Mando kay Rigor na nagsasabi lang siya ng totoo at walang kasinungalingan sa kanyang mga sinabi. Habang si David naman ay inaasam-asam na siya na ang maghahari sa Quiapo, ngunit wala siyang kaalam-alam na nalalapit na ang paglaya ni Tanggol at ang unang ang plano ni Tanggol ay hanapin ang asawa ni Mokang upang makapaghiganti. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!